po, babalik ko yun. Nagalit Doc kasi ginagaya ni Vian Boses ni BSF. Ay grabe, bakit naman niya kagalit yun? Eh, social media personality yan. Normal yan gagayahin. Si ano nga, ginagaya, si Marcolita. Ginagaya. Sino pa? Si Cayetano, ginagaya. Freedom of expression po yan. Freedom of expression. Lalo na at mga social media personality tayo. Hindi natin ikagalit yan. Shout out, Doc. Love, nakakalangkot na kagabi, Big. Bakit nila ikakagalit yan na lahat naman ng personality ay ginagaya? Si Alan Kay, ginagaya. Si Sarah, ginagaya. Oo nga naman mga kalinga, mga kabady. Bakit natin ikakagalit yung paggaya-gaya ng boses ni Kuya Val, ni Kapeso, tsaka ni Beyonce? Wala namang masama kasi kadami naman Yan yung sinabi ni Dr. Love, freedom of speech. Okay. Nakadepende kasi yun kung ano yung intention mo, kung bakit nagagalit yung mga tao sa pakikigaya ng boses ni Kuya Val. Yung sa inyo malinis, maganda ba yung intention nyo? Para masabi may freedom of speech? Ngayon, sinasabi mo na bakit yung mga kalingap nagagalit dahil ginagaya ni Beyonce yung boses ni Kuya Val? Dahil naman, social media influencer naman. Coming from you, Dr. Love, ikaw ang nagsabi na bakit kayo magagalit nasa social media tayo. Katulad yan, ibalik namin sa inyo. Bakit kayo nagagalit kung nare-reaksyonan kayo ng mga kalingap reactors? Kung ikaw mismo, alam mo na din pala sa sarili mo na nasa social media tayo at social media influencer tayo. Bakit din kayo nagagalit once na pinasukan kayo ng kalingap reactors? May punto naman si Dr. Love mga kabady na bakit magagalit tayo sa paggagaya nila ng boses. Pero yung point lang dyan is nakadepende sa kung ano yung intensyon ng tao na nagumaya sa boses mo. Kung sa magandang intensyon ba? O sa pang-aasar? O sa pang-insulto sa tao? Diyan mo tingnan, Dr. Love, yung basihan. Andyan ka sa point mo na walang masama ang gumaya ng boses ng isang tao. Pero hindi mo masisisi yung mga tao kung nagagalit sila kasi ang dating nila, pang-iinsulto yun sa taong ginagaya nila. Kuha mo point ko, Dr. Love. Play natin pa mga kabady. Oh, si daming gumagaya. Si Harry Roque, ginagaya. Bakit magagalit? Walang dapat ikagalit. Nasasaktan lang sila doon sa... Ano kung araw-arawin din ng bata? Isang beses pa lang gumante. Nawindang na. Batay tayo. Isang beses pa lang gumante, nawindang na. Yan ba yung pinupunto mo, Dr. Love? Paggagante, siya pa may balak gumante ng pang-iinsulto sa taong nakatulong sa kanya na kung saan sila ang nagpasimuno kung bakit kayo humantong sa ganito. Na kung saan, inumpisahan nila, sumasagot lang naman si Kuya Val sa kung anong meron kayong patutsada. Ngayon, iniinsulto niya yung senior citizen na nakatulong sa kanya. Tapos sasabihin mo na isang beses pa lang nakagante. Ang kitid ng utak mo, Dr. Love, doktor ka kung tawagin ng karamihan. Pero wala sa wisyo yung pag-iisip mo. Katulad nito, sinasabi mo na wala namang masama ang gumaya ng boses. Katulad ba nito, Dr. Love? Panoorin mo to, Dr. Love. Aba, yung Kalinga Foundation nyo, ginagamit nyo sa sa pang-front lang, yung mga beneficiary nyo. Ano, Harry, di ba, ate? Kahit ikaw, magsama pa kayo mag-ama. Di ba, ate tayo, ano? Magtulong na kayo mag-ama. Di ba, ate? Prinsipe and Harry versus Pisot. Ano, sige nga. At pagdibatihan natin yung Kalinga Foundation nyo. Para klaro. Katulad ba nito, Dr. Love? Naginamit ko yung boses ni Kapeso. Sana hindi naman siya magagalit, no? Kung bakit ko ginamit yung boses niya na may face effect. Ngayon, naghahamon siya dito sa social media. Hinahamon niya si Kuya Val at kahit isama pa ni Kuya Val si Kalinga Prab. Ngayon, ito pa yung isang video na kumakalat galing kay Kapeso. Nasuhan daw ko, no? Aba, ano na pa sa, kung meron nga ba sa talagang kaso, ay wala naman. Hindi, pwede yung balikan ng Kalingap nun. Yung sasabihin na may kaso kayo, pero wala. Pero jury yun.
Anak, sa ring na yan. Pwede mong balikan yun. Kaya nga pinayuhan ko dito si Michelle Japina nung umuwi dito eh. Yung nagpunta dito sila kasama yung mga team kapobre. Sila Ma'am Emma Castillo, Ma'am Karen Coblerencia, sila Sir Peter, at marami pang iba, Sir Ma'am Carol. Sabi ko, ba pwede mo balikan yun? Perjury, bakit? Aba, tinakot ka eh. Pinalabas nila na may kaso ka, pero wala naman. Aba, di mo ba alam na may balik yun sa kanila? Siya lagi sasabihin nila, kung nakagawa naman ng mali, at least nakakatulong naman. At tatama talaga. Mga bobo sa baboy. Diba? Hindi nila alam na yun yung pambababoy nyo. Sinakyan na lang ni Beyonce yung pambababoy nyo. Na magpakatotoo si Beyonce. Nagpayaman lang ang Kalingap family, business gamit ang peking pag-charity. Kakasuhan daw kuno at pwedeng mabalikan ng perjury. Paano mo makakasuhan ng perjury yung tao? Na hindi naman pagbabanta at hindi naman pananakot yan para magkaroon kayo ng takot dyan. Ayan na, nasimula na yung kaso. Makakasuhan pa ba kaya ng perjury yan? Na ikaw yung inuna ngayon? Huwag mong madaliin. Kasi sa'yo pa lang, ikaw pa lang yung inuna, hindi mo nga hinarap yung first hearing eh. Kakasuhan mo pa ng perjury? Si Kuya Val? Dahil sa pagbabanta at pananakot? Sadyang halata lang, natakot na kayo sa kung ano yung mga nabitawan ni Kuya Val. Yan yung sinasabi na huwag magmayabang at huwag manghamon dito sa social media porket kilala ninyo at alam ninyo yung tao pala biro. Hindi sa lahat ng pagkakataon at hindi sa lahat ng oras yung kilala yung mapagbiro ay puro na lang biro. Ngayon, sasabihan nyo na pwede balikan, perjury, at magaling ka pa mag-advise dyan na sa sarili mo nga, hindi mo nga mai-apply yan. Pambihira ka kapeso. Hindi mo yung yung founder nyo, si Kakaso. Akala ko ba araw-araw kaso? Diba? Lagi niya binabanggit yun, diba? Bakit ano nangyari ngayon? Araw-araw na puro kaso ang content ko. Kaso at charity at adventure. Bakit nawala? Nasaan na yun? Diba lagi niya ginaganon? Hanap ka ng kahanap ng kaso na sinasabi mo araw-araw puro yung binibitawang salita ni Kuya Val, kaso. Yung hinahanap mong kaso, nasimula na, di ba nakatanggap ka na ng love letter ng Sabrina? Asan ka ngayon? Hanap ka ng hanap. Andyan na sa harapan mo. May schedule ka na para harapin yan, para ipaliwanag kung ano yung magiging sagot mo doon sa katanungan ng mga abogado, pero bakit hindi ka sumipot? Yan kasi, boy pordoy, inuuna mo yung kayabangan mo. Puro ka lang hamon, puro ka lang social media. Pag dinaan sa legal, ayaw namang humarap, hindi naman humarap, di naman sumipot. Ngayon, sino yung nakakatawa dito? Hamon ka ng hamon, naihi ka naman sa bayag mo, sa pantalon mo. Na, bakit kasi hindi ka sumipot? Kung talagang matapang ka at kung talagang nagmamayabang ka, panindigan mo. First hearing nyo pa lang, hindi mo na sinipot ka agad. Ano nangyari sa'yo, kapeso? Yabang lang ba meron ka? Pang social media ka lang ba? Dito ka lang ba sa harap ng kamera? Nagtatapang-tapangan? Andyan na sa harap mo yung hinahanap mong kaso? Bakit hindi mo harapin yan? Bakit hindi mo kayang puntahan yan para ma-settle yan? Ngayon, panay live mo. Hingi ka ng hingi ng pera sa mga tao, sa mga liporis mo dyan, para may pangtustos ka sa magiging kaso mo. Ano nangyari? Nanglilikom ka lang ba ng pera? O nagtitake advantage ka lang sa mga tao dyan na alam mo na nagbibigay sila ng pera sa'yo para magatasan mo sila? Yan na ba yung bago mong strategy ngayon? Ginamit mong dahilan yung kinaso sa'yo ni Kuya Val para makalikom ka ng pera na tulong kuno sa gagastusin niya sa kaso. Bakit hindi ka humarap? May pa-private lawyer kapag nalalaman na sasabihin, hindi mo ba alam kung magkano yung gasto sa private lawyer? Hindi biro yan. Wala ka pang abogado nung nakaraang araw. Nagkasabrina ka lang. Pabalik-balik ka Batangas to Daet. Nagrereklamo ka na nga sa abala. At napakalayo ng biyahe mo. Private lawyer pa kaya? Na kung saan nanlilimos ka lang dyan? Sa social media? Ginawa mo to eh. Tapos manlilimos ka pala sa mga tao dyan para lang may igagastos ka sa kung ano yung kailangan mong harapin? Di ba mga kabady, yan yung palagi expression niya eh. Anak ka ng iring, anak ng iring. Palagi yung sinasabi yan eh. Anak ng iring. Tingnan mo ngayon, kakahanap mo ng kaso, nagmumukha ka ng iring. Na hindi mo kayang harapin. Tapos sasabihin mo, anak ng tinapa.
Oo, i-combine natin yung sinasabi mong expression mo na palagi mong binibitawan. Anak ng iring, anak ng tinapa. Nagmumukha ka ng anak ng iring ngayon sa pinagagawa mo. Na kung saan, nagmumukha ka ng iring, kulang ka pa sa pagkain ng tinapa. Napanis na. Ay, nako kapeso. Puro ka lang yabang eh. Hamon ka ng hamon. Ngayon na dinaan kayo sa legal para doon kayo magdebatihan sa harap ng abogado ng mahusgahan at mahatulan ka agad. Bakit hindi mo sinipot? Nagbago na ba isip mo? Yan kasi, wag puro kayabangan yung paunahin, wag kayabangan yung pairalin. Kasi hindi sa lahat ng oras, yung hinahamon mo na mapagbiro, kaya kang palagpasin. Kahit gaano pa kabait yung tao, pag ganyan yung ginagawa mo, araw-arawin mo ba naman sa kakakontent, na mauubos at mauubos yung pasensya niya, masasagad at masasagad din yung kabaitan ng tao. Yan na yung resulta ng pinagagawa mo na hindi ka nag-iisip kung ano magiging kahinatnan sa bandang huli. Ngayon, na pinatawag ka, may sabuy na ka, pumunta na si Kuya Val kanina doon sa RTC, bakit hindi ka sumipot? Anyari ngayon? Dati nakilala namin na sikat kuno, sikat sa kabalahuraan niya sa Kalingap, ang yabang-yabang niya sa harap ng kamera para magkalat dito sa social media. Pero kung saan na pinatawag na, umurong naman yung bayag niya. Di ba kapeso ang yabang-yabang mo? Ang lakas ng loob mo na manghamon. At siraan yung foundation ni Kuya Val kung anong meron sila. Ngayon na dinaan na sa legal na aksyon, asan ka na? Ba't hindi ka nagpakita? Huwag mo nang antayin na umabot pa na palabasan ka ng warrant of arrest. Total, mayabang ka naman eh. Matapang ka, di ba? Sikat ka eh. Yan yung pinapangalandakan mo, sikat ka. Oo, sikat ka. Sikat ka nga. Sa katangahan na pinagagawa mo. Dapat kasi inisip mo muna bago mo ginawa yan. Ito, sasabihin mo na naman, nakikisawsaw na naman ako, ganito, ganyan, reactor gani. Kaya nga nag-reactor ng Kalingap, kaya nga nagre-react. Kasi nga, reactor gani. So ngayon, baka sasabihin niya naman niya, ay, busy ako. So, sobrang busy niya. Hindi na-check yung kalendar, yung kalendar appointment niya. Baka kaya siguro, sa ano ko lang mga kabady yan, naisip ko lang. Siguro kaya hindi sumipot yun. Dahil hindi niya na-check yung calendar appointment niya. Siguro sa araw na to, na hindi siya nakasipot sa kaso niya, baka may appointment din siya. Magpabot-bot para sa puwet niya. Di ba? Ang tagal-tagal mo nang hinahanap yan, ilang araw mo nang hinahanap yung kaso-kaso na yan. Pinagtatawanan mo pa, di ba? At para sa inyo, pananakot na yan. Nagpapahalata lang na natatakot na kayo sa kung ano yung nagawa na nahakbang ni Kuya Val. Kaya abangan na lang natin mga kabady ang susunod na hakbang ni Kuya Val dahil hindi siya sumipot. Hindi na naman natin pwede madiktahan si Kuya Val at hindi naman natin pwede pangunahan kung ano man yung magiging opinion natin sa magiging desisyon ni Kuya Val. Antayin na lang natin at respetuhin na lang natin yung magiging desisyon at hakbang ni Kuya Val dyan. Pero sa pagkakaalam ko, hindi yan i-atras ni Kuya Val eh. Ipagpatuloy niya yan. Kaya, kapeso yung hinahanap mong kaso. Nginig ka ngayon. At nandyan na kayo sa punto na natatakot na kayo. Hindi na pagbabanta yan. At kahit kasuhan mo ng perjury yan, hindi matatablahan yan kasi hindi naman porket kahit araw-arawin mong sabihin na kakasuhan ka, araw-araw patak agad yung kaso. May proseso dyan. Yan nga eh, madali lang magbitaw, magsalita ng kaso, pero hindi nyo alam kung ano yung proseso. Kaya yun mga kabady, abangan na lang natin yung update galing kay Kuya Val sa next niya na magiging desisyon at magiging hakbang. Kaya abang-abang tayo sa mga bagong updates. At huwag ninyong kalimutan mga kabady mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit the notification bell para updated din kayo sa aking mga reactions video dito sa mga pangyayari sa Kalingap. Kaya yan ang kataga na binibitawan ng Kalingap na may panindigan, one Kalingap, one family. Susuka lang, pero hindi susuko. God bless mga kabady.